Kasama po natin naman ngayon sa studio si Tess Bam. Inireklamo niya ang kapitbahay ng nagtitinda sa kanilang lugar. Nakakasagabal na raw kasi ang mga mesa nito sa mga dumadaan. Ang sabi niyo po, bukod sa pagiging pasaway, nagpaskil pa ng mura sa istante ng kanyang mesa. So naririnig ko, sumisigaw siya na, tumingin ka na sa salamin. Ba't ka pinapatingin sa salamin? Kasi nga po may mura. Nangasar talaga. Super po. Yung kanya pong mesa, anong purpose daw nun? Nagtitinda ba siya? Marami pong may kainan sa may-ami, isa na rin po ako doon. Pero po yung tindahan niya po, nasa loob naman, yung lamesa niya wala pong purpose. So yung mesa na yun, nakaharang sa daloy ng trapiko? Yes po. So dapat yung mesa iurong naman sa loob? Yes po, yun lang naman ang pakiusap naming lahat Ano po. pong sabi ni Chairman? Binigay namin to direkta sa opisina ng ating barangay kapitan na si Pablo Oldan. So lumipas po 1 linggo. 3 beses na raw inattempt ng kapitan na kausapin at papuntahin doon or binigyan ng letter. Dinedma po 3 times. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Melanie. Sir, good afternoon po. Ma'am, kung hindi nyo kayang aksyonan to, kami pong a-action at papakita namin sa inyo kung paano kami umaksyon. Yung reklamo po sa inyo ay na-actionan na po ng barangay. Gumawa na rin po ng sagot yung kapitan namin through letter. Ma'am, all you need to do is no longer send her a letter. Agad-agad, ma'am, yung mesa, kumpiskahin ninyo at ilagay nyo sa barangay. Kasi ma'am, ang pinapakita niya, na kaya-kaya niya kayo dyan sa barangay. Sir, Pero batin ay- lang po. Madam, Yes. yun nga pong letter ng kapitan, pildalhan yan. Sinulpot po ba kayo? Di ba hindi? What more kung kami? Na kung hindi niyo ma-action na wala kayong sagot for 3 weeks, lalapit po ako kay Sir Tulpo. Nag-iisang mesa lang, hindi nyo kayang aksyonan. So much more yung iba pang mga problema dyan na mas matindi. Kasi nga, parihong hindi namin mapagharap yung magkabilang. Kaya nga, ma'am, yung mesa, kitang-kita naman, nakaharang sa daloy ng trapiko, kumpiskahin nyo po muna yung mesa. Okay? Pag nakumpiska nyo po, ilagay nyo po muna sa barangay habang nag-uusap yung inireklamo at nagreklamo. Kung kukuhain daw yung kanyang lamesa, kukuhain din po yung ibang mga nakaharang doon. So, ang pinakamaganda nito, lahat na lang ng mesa tanggalin para patas. Opo. Magandang tanghali po, sir. Colonel. Hello po. Meron po kasi mga mesa na nakaharang po sa isang kalsada sa barangay. Pinapadalan po ng sampina pero hindi po sumisipot. Kayo na lang po siguro mga police in coordination with the barangay. Pagtatanggalin nyo nga, sir. Pulis na rin na magtatanggal dyan. Colonel, sobrang thank you, Colonel. Magbago tayo. Tama na yung parinig, friend. Ang tatanda na natin, huwag tayong ganyan talit. Tama na po, T. Tama na po, tama na po. Tama na, wala nang parinigan, tama na. Ito po yun, naayos na, malinis na, naalis na rin po yung nakalagay sa salamin na mura. Na maraming salamat po sa mabilisang aksyon. Siyempre, Sir Tulpo, thank you so much po. God bless you po. Si Ma'am Angelita Sagisag, ang kanyang reklamo, ang kanilang mismong chairman ng Barangay 405 Zone 42, 4th District, Maynila. Pakita muna natin yung CCTV. Merong isang lalaki, yan, naka-bull cap, binuhos yung mga basura sa plastic sa tapat ng isang bahay at lalakad siya parang walang nangyari. Sino po yan? Chairman Arlan Melendez. Sila Okay. rin po yung may-ari nung inuupahan namin na bilyar, na pwesto doon. At bakit niya po ginawa ito? Hindi ko rin po alam eh. Saan galing po yung basurang yan? Sa amin po. Okay. Nilalabas ko po yan dyan every night. Kasi doon po nag-stop over yung garbage truck. Wala bang pasabi si chairman bago niya ginawa to? Wala po. Kasi kung meron po, hindi ko na po uulitin yun. Magandang tanghali po, chairman. Magandang tanghali po, Sir Ati. Huling-huli po kayo sa CCTV. Binalik ko po sa kanila yung basura po na tinatapon nila tuwing madaling araw po. Bakit niyo po ginawa yon? Para po maalala nila na yun po ay basura nila. Ganun ho ba yung tamang pamamaraan para magpaalaala sa iyong mga constituent na meron silang basurang ikinakala sa kalye? Siguro po kasi hindi ko na makuha yung attention nila eh. Pinapatawag naman sila. Eh, ang sagot po, walang barang-barangay sa akin. Ma'am, totoo ba may patawag o wala? Wala po. Nagpunta po doon si Kagawad Irene. Nilapitan po niya is yung husband ko. Pinapatawag po kayo ni chairman. Di lumapit na po ako. Tungkol po saan, Kagawad? Sabi ko. Tungkol sa mga tain ng aso. Punta na lang po kayo doon, sabi niya. Sige po, ako na lang po ang pupunta, Okay. Kagawad. Ang sabi po niya sa akin, ay hindi ikaw, si Sir. Si Eric po at saka ako ay isa. Kasi Tama. mag-asawa po kami. Chairman, willing naman pala silang humarap sa inyo. Kaya nga lang si Mrs. kasi hindi pwede si Mr. at that time. So ayaw daw po ni Kagawad. So may problema rito si Kagawad. Hindi po sila willing pumunta, hindi po. Kasi inimbitahan po kami. Ang sagot po kasi ng lalaki,
Walang barangay sa akin. Tapos na po ang usapan. Yun lang po. Wala na po. Granting na talagang may mali nga sila dahil ayaw nilang sumipot. Hindi pa rin po maganda na kayo po ay magkakalat ng basura. Pwede nyo silang kasuhan sa ordinansa. Pwede silang multahan. So many ways to do that legally. Ito po illegal yung ginawa mo. At alam mo ba, sir, because of that video, maraming pwedeng kasong isasampa sa'yo at ikaw ay nalalagay ngayon sa very, very hot water. Sir Rapi, tanggap ko po yun. Pero Okay. po, sir, yung basura po nila na inilagay nila sa kali, ibinalik ko doon sa Okay. tapat po nila. Pero ganun ho ba dapat ang pamamaraan para i-correct yung isang problema sa pamagitan ng isang kamalian? Ikaw ang ama ng barangay at ang mga constituent mo, mga anak mo sila. Ganun ba ang ama makikipag-away sa mga anak kapag halimbawa hindi niya kayang disiplinahin yung kanyang anak? Kung sa tingin ko pong talagang yun lang ang paraan para makuha yung attention nila na huwag na magtatapon ng basura sa kali, ibabalik ko yung basura nila sa harap ng pinantoy nila. Bilang isang barangay chairman, ikaw po, sir, ay taga-pamayapa. Opo. Sorry, mama. Okay May lang. kasalanan din kayo talaga. Kasi, kita niyo yung linya na yon, yung yellow. Opo. Lumampas na ho kayo dun sa property nyo. Kalye na po yan. Sana lang po, binigyan naman kami ng advice, hindi naman kami binasas ng ganun. Kasi po naging routine namin yun, kala naman namin, okay lang. Kasi hindi lang naman din po kami yung naglalagay dun eh. At least ngayon, na-call yung attention ko na, oops, bawal na akong maglagay dun. Chairman, Opo. ang pwede nyo rin gawin, Chairman, sa susunod, barangay ordinance, Opo. na bawal maglagay ng basura sa labas ng bahay. Ang maglalagay ng basura sa labas ng bahay ay mamumulta. How's that? Siguro po nga, tama kayo. Ayun lang naman po talaga gusto ko. Talagang maayos na itong barangay. Meron kang gustong sabihin kay ma'am? Misis, pasensya na kayo. Yung sa kalat, pasensya na po kayo. Okay. Pasensya na, Chairman, na kasi hindi ko lang din po talaga nagustuhan yung ganung nung kahapon na ginawa ninyo. Pero naiintindihan ko naman din po yung pinanggagalingan ninyo. Okay. Mas maganda, Chairman, magkakasundo kayo dyan sa barangay. Okay, Chairman? Opo, sige po. Maasahan niyo po. Ako po si Arlan Vic A. Melendez ay nakipag-ayos na sa mag-asawang Angelita Sagisag at Heriberto Sagisag at wala na pong gagawin pang hakbang laban sa pag-aayos namin at pagkakasundo. Sir Rapi Tulfo, salamat po. Kaayos na po kami ni Chairman Arlan Melendez. Humingi na rin po kami pareho ng pasensya. Marami pong salamat.